Tapos medyo may ano po siya, may inuman. Si Kuya Rico pala. Tara. Tapos sila. Ayan. Baka dahil sa bulkang ano lang to, tali, no? Bakit nagka... Niya dito. Sinunod lang namin yung unang disenyo. Pag manonood ka, parang nandun yung TV. Hindi nang manonood. Parang dito kasi dito sa kanto at saka doon, para may alaala. Sige, pang ano na lang. Tatabi na yan. Tatabi na lang. Sa itsura nito, malaking bagay din po yan. Mga Karos, good morning! Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw nga po pala ng Lunes ngayon, August 19. Ayan, update tayo sa ating mga ongoing project. Bali, nakafocus po tayo rito sa project natin sa Phase 1. Yung isang MIA Inner Unit. Mag-update din po tayo dun sa ibang project dahil meron tayo paparating po na materials ngayon, yung PVC panel na gagamitin po natin dito sa project natin sa Phase 5. Mga Karos, may kulang pa tayo dun sa Athena project natin sa Phase 6. Hinihintay na lang po natin yung ibang accessories pa na ikakabit po sa harapan ng bahay. So ngayon ay mag-a-assemble muna tayo tuwing Lunes. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go and tara! Okay, good morning and good morning po pala sa lahat ng aming client owner. So sa tuwing Sabado, sinosurrender po nila yung ating mga power tools. Ayan na. Yung blower, chipping gun, cordless drill, tapos meron tayong ano rito, barena at saka grinder. Mga Karos, ngayong araw nga po pala ng Lunes, hindi maganda yung or hindi maganda yung weather natin. Paano ba natin sasabihin? Okay, bali medyo nag-aalboruto yung Taal Volcano dito sa Tagaytay. Kaya kahapon pala sobrang init. Araw ng linggo kahapon, yan, napakainit po. Tapos medyo may ano po siya, may ashfall. Ayan. Ito nga po pala yung pinagawa po natin kahapon. Simple lang to pero matibay. Yeah, additional roof extension, gamit po itong PVC roofing, tubular. Tapos naglagay po tayo ng hard deflex para sa insulation nya. Kapag may meeting kami dito, pwede na kaming pumesto rito. Yan. Tsaka advantage din ito, syempre pag umulan, di ba? Kahit pa paano. Ipapa-retouching paint ko na lang po to kay Kuya Dindo kapag may extra time. Ayan, hinihintay ko na lang po yung tropa. Maganda yung weather kasi ganito. Hindi siya maaraw, hindi siya umuulan, hindi mainit. Pero meron pong konting parang alikabok sa hangin. Yan yung epekto ng ashfall. Pero manipis lang naman, hindi galong kakapal. Hintayin ka na lang yung tropa rito. Mag-meeting lang kami. Dito na si Kuya Richard, oh. Good morning, Kuya. Good morning. Saka si Sandy. Good morning. Ayan, hintayin natin yung iba, ha. Nandito na yung iba. Yan si Master Jojo. Good morning. Morning. Kuya Boy, good morning po. Saka si Adonis. Morning. Ano yung balita? Si Bilog, oh. Good morning, Log. Good morning. Ricky and Marvin. Good morning, boss. Good morning, boss. Bawa, huli yata si Kuya Dindo, ah. Oo, malaki ano. Imala, ah. Nakatakas ako kagabi. Huli si Kuya Dindo. Teleport ako eh. At saka si Kuya Rigor. Mandalasin pa eh. Mukhang may inuman yata kahapon, ah. Ay, may inuman. Si Kuya Rigor na lang. Kuya Dindo, good morning. Good morning. Ayan. Yung pinakamalapit ang wala pa. Diyan lang nakatira si Kuya Rigor, eh. Lang ako lang din. Nagbina ako. Hindi ka nakatulong. Kaya usapang lasingan mo na. Kwentuhang inuman. Si Louie pala wala pa. Ayan, si Kuya Rigor na lang tsaka si Louie. Kuya Rigor, good morning. Morning, boss. Ayan. Sige. Sige. Yan, okay na tayo. Na-distribute na rin mga gamit. Louie, good morning. Good morning. Sige.
Dalawa na yun nandiyan sa inyo. Sige. Dito tayo sa palengke, sa mini hardware ni Boss Daryl. Doon sa gagawa ni Kuya Rigor, bumili muna ako ng 2 litro pa ng sanding sealer at saka 2 lacquer thinner, bote na lang na 500 pesos. And, ako muna po yung magpe-purchase ngayong araw kasi hindi naman ganun kadami yung mga pinabibili nila. Man na rin tayo rito sa palengke. Black bag, bali 10 piraso na to ang laman nito. Double XL. Medyo makalat na naman kasi dun sa phase 4 eh. Yan, bali papalinis na rin natin para pag dumaan yung truck ng basura may sasama din sa hakot. Okay, tara. Kaya Rigor Apia. Morning, boss. Morning. Para sa ano to, no? Materyales ng barnis, yung mga maliliit na kahoy. Sige kuya ha. Boss. Salamat. Nakasalubong natin si Kuya Dindo. Apia. Thank you, boss. Sige. Dito na tayo sa phase 1. Ayan, bali sinisira na po ni Adonis. Yun, no? Ayan, bali binapaklas na po yun natin yung canopy. Log yung tech screw sa cutting disc. Ayan, bali sinisira na nga ni Adonis. Mukhang matibay talaga ang canopy rito. Pati yung mating nila, ang dami oh. Oo. Yung ano nga pala nito mga karos, yung bintana nabanggit ko noon na hindi mo na namin tatanggalin yan, pero alanganin, medyo mababa. Mahihirapan po yung ano, yung mag-aasintada ng hollow blocks doon at saka yung magse-setup ng bintana kung yan lang po yung gagamitin namin. Bali yung trusses, magtatayo pa kami ng scaffolding doon pag natapos nila. So ang assignment namin dito is sa roofing trusses. Bali industrial finish lang kagaya ng mga nakikita nyo sa amin. Tapos sila Kuya Richard nakafocus muna dun sa taas. Nag-install sila ng tiles, no? Ayun, pinagpapatuloy yung tiles at saka yung electrical po rito. Mamaya na lang po uli ako papasok rito para pag makaluwag-luwag na. So ito na muna yung update natin. May delivery nga pala tayo na 2x6 na bakal. Kasi yung in-orderan ko ng mga bakal, walang available na 2x6. Kanina nang lumabas ako, may pinuntahan akong hardware para gagamitin po yan sa harapan ng bahay. So update tayo rito mamaya sa mga magagawa po nila. Industrial dito, sir. Industrial finish lang yan, Log, na may hard deflex. Meron din. May ilaw din. Meron din. Bali pinabago ko nga pala yung opening ng gate, palabas na lang. Kasya naman yung motor pa. Ang iniisip namin ito, baka balang araw po kasi si client magpasarado ng grills niya, yung tipong hanggang taas na. Hindi magtutugma po yung hulog nung gate at saka nung magiging raptor. Kailangan po kasi tugma. Wala namang kaso, ang mahalaga may papasok yung motor. Ayan, okay na, dire-diretso na sila rito. Ceiling framing muna, trusses framing muna tayo gamit tong mga 2x3. Bali hindi na kami gumagamit ng ano rito 1.2, puro 1.5 yung gamit namin, mga bakal. Okay, ito muna yung update dito. Check natin yung mga magagawa at matatapos nila rito mamaya. Bali kahapon nga po pala meron tayong ocular visit sa phase 3. Ayan, nandito na tayo sa phase 3. Hindi nga po pala kami natuloy. Ayan, pupuntahan po natin. Malapit lang pala yan dito sa ginagawan ko. Ito yung ginagawa namin eh. Katapat lang. Ito pala, katapat lang. Okay na po tayo rito. Bali, ayan, shoutout kay Ma'am CJ. Ito yung ginagawa natin, halos katapat lang. Bali, nagpa-ocular visit lang naman. Dito wala akong masabi, ang ganda po nung nung ground level. Kapag gumawa po tayo rito, dire-diretso na yan.
Wala rin tayong problema dito sa katalikuran kasi naka wall plaster sila, halos tapos na. Yan. Ang isa lang sa nakikita ko rito, ayan oh, yung door grill. Siyempre pag pinabakuran to, tatanggalin na yan. Yan, okay. Ayos na ayos to. Ito yung nakaschedule sa akin kahapon na hindi natuloy. Yan, ito. Napakalapit lang pala. Okay na tayo rito. Karos, after break time, balik trabaho tayo. Yan yung lagay ng weather natin, oh. Bali, makulimlim po siya. Yan, makulimlim. Nag-aalboruto na yung Bulkan Taal sa Tagaytay. Ito, papunta tayo ng phase 5. Yung ating mga PVC funnel ay paparating na po doon. Yan, i-receive lang po natin. Tapos kanina pa kulob ng kulob dito. Ayan, no? Parang uulan, ah. Yan, kulog po siya ng kulog. Hindi ko alam kung may kinalaman to dun sa nag-aalborotong bulkan. Okay, let's go. Dito muna tayo sa phase 5. Okay, dito na po tayo. Yan, shoutout kay Kuya. Bali, PVC panel para sa ceiling. Kaya may dala kayong wall fluted panel WPC? Ayun, meron. Yan, saktong-sakto naman po kasi nandito sila Ricky. Yan, sila Kuya Boy nandito. Kuya Boy, yung pinabibili mo, sila misis na bumili. Ay, iwan na lang doon. Aha, sige. Bukas ko na ikakabit. Okay pa. Lipat mo na ako rito, wala akong gagawin dun. Sige, sige. Magla-live test ako eh. Pag mag-test na sila. Mate-testing yung gawa natin dito sa bubong, ah. Kulob. Ulan na. Yan naman ang hinihintay natin. Aso nga lang, tiga mo, may sikat ng araw, ang ganda. Baka dahil sa bulkang ano lang to, tali, no? Bakit nagkakaganito eh? Ay, hindi. Ito, Bin. Hindi, sa buhat lang natin tinatagilin para hindi bumali. Pero bagay ito lagay niyan. Kaya ka, boy. Yan. Magbuhat lang kasi matibay pa ganito. Yan, naglagay po sila ng kahoy sa ilalim para hindi po mababasa. Para safety. Para safe. Yung napili ni client, ganito nga po pala yun. Ito. Ayan. Ang kulay po nito may pagkamahogany din. Ganda rin. Ayan, tapos matigas. Ayan, matigas po itong PVC panel na mga inaano po natin, mga in-order. Nakakulog. Malaki tao. Meron ba? Nag-install na po sila ng tiles dito. Ayan, no? Halos mga kalahati na pala. Kalahati na. Pag natapos tong araw na to, hanggang dito na yan. Tapos sa bukas, halos tapos na. Pwede na ipagpatuloy ito. Yan, bali, babayaran lang po natin yung shipping fee, syempre. Ayan. Dito gumagawa sila Louie at saka si Master Jojo. Ito na lang yung tinatapos nila rito. Tapos yung additional ni Ma'am na altar, ayan po yun. Pintor na lang po yung hinihintay nila rito. Tapos yung cornisa, yung ikakabit na rin na. Ay ating TV cabinet na. Ito yung gap nito. Hindi siya masyado nakalapit doon sa pinakaano natin TV console. Tapos yung pinakadulo niya, kasing level na rin po ng ating cove ceiling.
Meron siyang 3 pailaw rito. TV. Mag-install na sila ng kornisa. Unahin lang nila to, yung sa toilet and bathroom, tapos kukumpletuhin yun sa taas. Tapos yung dito, mahuhuli na to. Mahuhuli na to kasi pasusukatan muna natin to ng aluminum kitchen cabinet. Magic na. Okay, bali may explanation nga po pala kami rito. Baka napanood nyo sa vlog namin. Bali nakabaliktad nga po pala to. Yan, ito ay napunta rito. Yung unang gawa namin. Pero si client kasi siya lang naman po yung sinusunod namin regarding sa mga pinagagawa niya dito. Sinunod lang namin yung unang disenyo. Ang natutunan natin dito, kasi itong part ng TV cabinet or yung lagayan na ng TV nandun na banda, mahihirapan po yung manonood. So para kahit pa paano nasa center pa rin siya. So pinagpalit po natin. Ano nga po ba yung mga binago namin dyan? Marami rin. Yung ilaw, yung wiring, syempre, tapos binakbak po namin uli yan. Pero hindi na nagalaw yung itong pinakailalim. Yan, wall-fluted panel na lang po yan. Tsaka sa baba. Tapos okay na yung design niya. Syempre, pintura din. Biglang nagbago, no? Ayan. Magic, biglang nagbago. Yan, si client po yung nag-request niyan sa amin. So, yan po yung natutunan natin na lesson dyan. Siyempre, kailangan i-suggest din po natin yung pinaka-location. Tsaka naman, nandito yung sopa. Tapos pag manonood ka, para nandun yung TV. Yung nandun banda. Ito, medyo nasa gitna na po siya. Ayan. Salamat kay Louie, tsaka kay Master Jojo. Yan, binago po kagad natin. So, lipat natin ito. Yan. Oh, lipat natin yan. Masyadong malapit, no? Lagay natin sa gitna. Oo. Okay pa yan ang una. Pero since na bago nga, gigitna na lang natin. Para maganda. Yung isang ilaw, no? Lilipat din doon. Nandiyan? Lilipat din sa gitna. Ayos na. Biglang na bago. Diba? Mas komportable, di ba? Parang hindi mababali yung leg ng manonood. Parang dito kasi nakaharap eh. No? 55 inches feeling niya kasi. Kasya na. 55? Oo nga pala, bibigyan ko na sukat si ma'am. 50. Ano yung mga metro? Yan, nanonood to si ma'am sa atin eh. And shout out. Shout out po kay ma'am. Ilang inches, Vi? Isang 4 feet. Bali 45. May allowance na yun. 45. 45 inches po, ma'am. Ayan, 45 inches. Ang TV naman kasi yung sukat pa ganun. Oo. Hindi diretso. Hindi diretso eh. Pag ganyan sinusukat ng TV. Pero sa pagsusukatin niyo ma'am ng pang 50 inches pwede rito. 50 inches pwede? O yun, mga 50 inches. Pero sa akin, 45 inches para hindi po sagad dito sa kanto at saka doon para may allowance pa. Pero 50 inches pwede po rito. Yan. Okay na. Yan. Biglang nabago yung location. Nag-transform bigla. Minagic ni Louie. Minagic ni Louie. Balik tayo rito sa phase 5. Sobrang dami na nga po pala ng panambak namin dito. Hindi ito nahakot nung nakaraan eh. Siguro busy sila. Yan, bali re-reschedule natin para kahit pa paano lumawag-lawag rito. Okay, bali dito muna si Kuya Boy kasi yung switches natin pinabili ko na lang kila Mrs. Sarado kasi yung regular na binibilhan natin. Kuya? Ba't marami pa tayong tubig?
Ha? Gamitin tayo. Sige, pang ano na lang. Tatabi na lang. Tabi na lang. Para Bago mo hindi... na pala dito natin po. Saan ba Wala na lang? tayong bar counter. Hindi, meron tayo dyan. Nandyan ah. Meron tayo dyan, oh. May counter natin yan. May traffic tayo rin. Meron pa rin tayo abang na para sa pailaw dyan. Tapos linya ng saksakan. Kailangan meron ka pa rin dyan. Papagapang ka dyan. Saan? Dyan lang, mag-abang ka lang dyan. Mahabang wire. Ito? Tapos kami nang bahala. Babalutin nyo lang ang tao. Tapos kuya, may doon sa likod, meron din tayong outlet sa labas nun ha. Kasi para sa CCTV. TV console dito, no? Dyan pa rin yung TV console natin. Yan. Yan, hangganan na ng poste yan. Hanggang dito. Hanggang TV console. 4 na ilaw, isang Exhaust. tapos dito solo. Yan. Tsaka meron na tayo rito na. Dalawa yan. Balik na Yan, dito muna gagawa si Kuya Boy. May mga wire pa naman tayo, no Kuya? May wire ka pa dyan? Sige. Ayun. 14? Marami pa. Sige, pagka gaano tayo bukas. Oo nga eh. Nagta-tiles. Oo. Sige, hollow blocks na naman. Bali yung tinutukoy ni Kuya Boy. Hindi daw siya gagamit muna ng chipping gun. Yan, mano-mano muna. Total, mabilis lang naman yan dahil malambot. Yung entrance nga pala natin dito, nandito rin yung TV console niya. Yan, nandyan din po yun. Kagaya dun sa kabila. Ayun, kakontakin po natin to para lumuwag-luwag naman po rito kasi yung buhangin namin halos kakalahati na dun sa kalsada para hindi naman po tayo masisita rito. Biglaan po yung ulan kaya naman pala napakainit kanina. Patitilahin ko lang ng konti ito tapos diretso tayo sa phase 1 para makita yung mga nagawa po rin. Mapagbigay tayo ng update. Oreo. Oreo. Ito nga po pala si Oreo doon sa naghahanap sa comment. Ayan o. Baka nanibago lang kayo kasi bagong gupit. Diba? Kanina pa po kulog ng kulog. Dito na po tayo sa phase 1. Ginamit natin tong e-bike ni Mrs. Medyo maambon pa. Dala tayong payo. Panigurado yung panambak natin sa phase 5. Malamang hindi yun hinakot. So nag-follow up na po tayo sa kanila. Sa dito din, baka hindi rin makahakot dito. Ganyan yung lagay ng panahon eh. Okay, update na tayo. Bali, hindi mo na pinagpatuloy yung installation ng tiles dito sa mga poste kasi may gumagawa lang trusses dito. Ito yung ating roofing trusses. Ayan. Yan, bali pagka gumagawa kami hindi naman masyado tatali na nakasloop para kapag may magbe-maintenance po sa taas hindi naman po mahihirapan. So hindi mahihirapan po yung mga aakyat kasi balang araw ipapa-maintenance siya ni client yung bubong dito sa harapan. At least hindi masyado po siya nakasloop. Yan, may balance. Tapos dito nga po pala ang kinuha namin dito sa gilid pagka gumagawa po kami ng bubong, lagi pong 4 feet yung pinakadulo. Ayan, tandaan nyo po yan. Kunyari itong harapan ng bahay dito sa mga subdivision 150 kasi talaga yung common na height. Kahit saan naman subdivision pare-pareha. Naiiba lang depende po sa luwag kung ano yung pwede na. Bali dito banda 150 po yung height niyan simula dun sa may doorstep. Ngayon ang kinukuha namin dun sa dulo hanggang sa taas laging 4 feet kasi yung mga nabibiling polycarbonate na mga hinaharang natin dyan 4 feet po yung sukat nun.
Yan, 4 feet. Kaya ito yung ginawa natin. Yan, 4 feet para wala na po siyang siro, isang banig lang. Dito naman ang ginagawa po rito yung gutter natin. Malaki rin po yung gutter na nilagay po namin dito sa harapan ng bahay. Ayan o. Bali ang advantages ng gutter po na yan, yung ano po kasi, yung tubig, para hindi po siya mamahay. Kumbaga, ang kagandahan niya, yung gutter, tatagal po yung buhay, hindi siya mapupondohan po ng tubig. Ang lapad eh. Dapat eh. Dito ba ito, sir, tres? Dos. Yung tubo, pwedeng 2 at saka 3, pwede naman. Kasi nakabase lang tayo sa lakilan ng bubong. Sa itsura ng bubong nito, parang kahit 2 nga lang yan eh. Pwede rin gumamit tayo ng 3. Doon tayo sa maganda tingnan. Maganda tingnan dapat. Dito may buhos na. May buhos na po rito. Ayan. Tapos nakikita nyo yung tubo na yan, para sa lusutan ng hose yan. Tapos kinayod na nila ng walis tinting to. Sa taas pala. Yeah. Halos tapos na pala yung installation ng tiles dito. Okay na. Ayan. Ayan. Okay na. May pagpapatuloy na po yung kisame rito. Pag nalagyan na ng kisame ito, pagpapatuloy na po yung division ng kwarto. Yung kwarto naman dito, bali wala naman pong wala naman division. Isa lang. Magkakaroon lang tayo ng pa-hallway. Dito tayo sa may bubong. Yan, bali yung mga flashing niyan kailangan malagyan pa, maisalyado pa natin. Tapos dun sa mga tech screw ganun din para mas safe. Yan, bali mag-waterproofing pa tayo dyan sa pader. Yan, hindi pa tayo tapos dito. Tapos yung sa mga flashing ngayon, wala pang sealant. Yan, ipapasilyado pa po natin yan. So dito matitest yung gawa natin, mga ganyang umuulan. Malaking bagay din po yan. Tapos dito wala namang tumulo. Yung kisame rito okay naman, kaya wala naman po siyang tumulo. Pero ito nga po palang bubong dito, aakyatin din po namin yan. Magsisilat tayo dyan, tapos mag-waterproofing din tayo. Tapos nandito tayo sa extension na ginawa natin. Dito madaling makita kung may tulo eh. Kasi naka hard deflex po yung insulation natin. Babakat po kaagad yan. Nice naman. Ayan, nice naman din po rito. Dito yung critical eh, kasi maraming inayos dito sa likod eh. Di ba? Very good. Bali mga karosa, nandito na po tayo sa bahay. Ayan, shoutout nga po pala kay Zila. Bali tinatanong niya po yung ginawa nating bar counter doon, kung ano yung sukat. Pagka nakabisita po tayo doon, isasama po natin sa content video natin. Ayan, shoutout na rin po kay Ma'am Meldy of Dubai, also kay Ma'am Jenny, kay Sir JP, at kay Pat. God bless po sa inyo dyan and always ingat po palagi. Tapos shoutout na rin po kay Ma'am Mengay Channel from Tokyo, Japan. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Tara!